Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong March 19. And for today, ating pong pag-uusapan kung ano nga ba ang ugat ng pag-aaway, no? So, in all relationships, there is always a risk for arguments. But what are the root of these arguments, no? Kasi there has to be a reason why two different people or certain parties of people disagree about a certain topic to the point of having unproductive discourse. So we will now discuss that with regards to the topic of distortion of roles na makikita natin sa Genesis chapter 3 verse 16 na nagsasabing, "To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you." Sa Tagalog, sinabi rin niya sa babae, "Dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang inyong asawa at maghahari siya sa iyo." So, sin distorts God's design for men to lead with love and for women to submit with trust. Yung dahilan po kung bakit nabago yung sistema ng lalaki at babae dahil sa ating mga kasalanan. Kumbaga, dito pa lang sa Genesis chapter 3 verse 16, nabago na yung sistema ng childbearing ng mga babae dahil nga sa ginawang pagsuway ni Eva at Adan. Kumbaga, mas naging painful yung childbearing, ngunit yung pagmamahal nandun pa rin. Sinasabi pa rin dito na ang isang babae ay hahangarin pa rin ng kanyang asawa at maghahari ang asawa niya sa kanya. At ang asawa naman niya ay poprotektahan ng kanyang minamahal. So, the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggles for control. Ito po yung mga kadalasang nagiging reason kung bakit tayo nagkakaroon ng away. Dahil nga doon sa sin natin, sa curse na meron tayo, we can become self-centered, prideful, unappreciative, inconsiderate. And sa gantong mga factors, nakakalimutan po nating pangunahin yung pagmamahal sa ating mga puso, at kapag hindi po natin pinamumuna yung pagmamahal sa puso natin, there will be gaps, and those gaps will be filled with anger, with sadness, with grief, with envy, with jealousy, and so much more of these negative feelings na kung saan hindi po natin nagagawang mahalin ng tama yung ating mga significant other. So, Christ redeems and restores biblical roles, calling people to fulfill their roles under His Lordship. Si Christ daw po ang ating kasagutan para sa mga pag-aaway na to. So let's fight for a Christ-centered and God-honoring relationship. Kapag po tayo papasok sa isang relasyon, atin pong dapat na siguraduhin na yung relasyon na yon is pinamumunuan ni Kristo. Kumbaga, yung mga actions natin, mga decisions natin, yung mga sinasabi natin sa isa't isa, ay dapat lamang na nakapaloob sa utos ng ating Panginoon. Let's address the roots of the problem through the lens of the Bible. Ibig sabihin nito, kapag may problema tayo, seek help. Saan? Sa Biblia. Sa the manual of life, no? Yung Biblia yung magsasabi sa atin ng ating nararapat gawin base sa kagustuhan at will ng ating Panginoon. And submit to the Lordship of Christ and allow His authority to shape your marriage and family. Kapag inalaw po natin yung ating Panginoong Hesukristo na mag-shape ng ating mga relationships, kasi ako, estudyante pa lang ako, matagal pa ako sa marriage na yan, pero meron pa rin ako mga relationships sa family, sa friends, sa mga kaklase. So kapag yung mga relationships na yun ay hinayaan natin na si Kristo yung magabay sa atin, those relationships will tighten. Yung bond natin dun sa mga taong yon is unbreakable, and it will honor God, no? So yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.